Hello guys, magandang araw. Pag-usapan naman natin itong minimum salary wage ngayon dito sa Poland as of September 19, 2024. Ito yung mga pag-uusapan natin regarding sa salary. Yung updated minimum wage dito sa Poland. Magkano ba yung net salary ngayon? Ano-ano yung mga deduction sa ating salary? And magkano naman yung salary ng mga skilled worker? At ang panglima ay yung mga bonus at saka overtime na maaari nating kitain dito sa Poland. Okay? So, wag na nating patagalin to. Tara, tirahin na natin. Magkano ba yung updated minimum wage ngayon dito sa Poland? Ang updated minimum salary wage ngayon dito sa Poland ay 22.80 something. Nitong first quarter of the year, nung January nagtaas sila from 19 point something, tumaas ng 22.4. Pero nitong July lang, tumaas ulit sila ng point something. Actually, yung pinag-usapan natin dito ay yung net salary na, hindi yung gross. Kasi yung gross, mahihirapan pa kayong mag-compute sa tax na ibabawas doon sa gross salary nyo. So, ang pag-uusapan natin ay yung net salary para mas madaling maintindihan. Okay? So, yun nga, balik tayo. Nung month of July 2024, nagtaas yung salary ng 22.8, mga ganyan, something, point something lang, malit lang. But ngayong September ay inaasahan na tataas ulit ang salary into, parang madadagdagan siya ng mga 2 zloty, so magiging 24 point something na. So yun, yung minimum wage salary ngayon dito sa Poland. Nga pala, sa minimum wage salary natin, na net salary natin, ay may ibabawas pa doon. Okay? Huwag po tayong mag-expect na lahat ng agency dito sa Poland ay free accommodation. Meron din pong mga agency na hindi free accommodation. Sa accommodation, nagre-range ng 300 to 450. Sa iba, 500 na nga eh. Pero 300 to 450 ang babayaran nyo sa accommodation monthly. So, ibabawas po yun sa sahod nyo. Kayo na pong mag-compute kasi sa isang araw, sabihin na natin 8 hours ang pasok nyo. Hindi pa kasama yung overtime nyo. Pag-usapan natin mamaya. Then, sa isang linggo, basically, 5 days. And then, sa isang buwan, so i-compute nyo na kung ilabas nyo na yung weekend, Saturday at Sunday. And then, kung ilang araw, then times 8. Then yun na po, example 168. Ganyan, yung naipon yung oras. And then, isang buwan, i-multiply nyo yun by 22.8. Ganyan. At yung total in zloty, yun na po yun. But in my computation, nasa po siya, pumapalo po siya ng mahigit 50,000 pesos. Pero kung sa zloty, nasa lang siya, 3,000, nasa mga 3,400, 3,500 something, ganun. I'm not sure, basta i-compute nyo na lang, guys. So, yun, balik tayo. Yung mga deductions, maliban sa bahay, sa accommodation, nagre-range siya ng 300 to 450 zloty per month. Maliban doon, may posibilidad din na sagot nyo pa yung pamasahe sa pagpasok sa work. Hindi po lahat ng mga agency or company ay free yung transportation. So, maaaring maging deducted din po yan ng agency. Kasi dito sa Poland, hindi po pare-parehas. Hindi lahat galante. Merong ibang mga agency na maayos. Libre accommodation, libre bahay. Iba naman, libre accommodation lang, ay libre transportation lang, but bahay hindi. Meron namang iba na hindi libre lahat. Thanks God kasi kami meron namang nakabili kami ng sasakyan, pang service namin sa work. So kapag magko-commute ka naman,
yung ticket nasa 110 something, 115. Isang buwan na yan, unlimited rides na yan sa bus. So, maliban sa bahay, yun yung sa ticket na 115 every month. Ngayon, baka itanong nyo kung magli-live out kayo kasi hindi kayo komportable sa accommodation. Like, sa isang room kasi, madalas sa accommodation, 3 kayo sa isang room. Alam mo yun, minsan hindi rin kayo komportable kung ano kayo, common yung bathroom at saka yung CR nyo, common at saka yung kitchen. Lalo na kung couple kayo. Okay? So, halimbawa, 4 na room or 5 room, tapos isa lang yung kitchen nyo at saka isa lang yung CR. So, hindi kayo komportable kasi sa dami ng nagamit, minsan hindi kayo agad makagamit. Yung mga ganong reason. Kaya yung iba gustong mag-live out. At ito naman, ang kahihinatnan nyo pag nag-live out kayo. Unang-una, mahal po yung renta sa bahay kumpara sa agency accommodation. Itong inupahan namin, 800 zloty per month. Meron na pong sariling kitchen at saka may sarili na ring CR. Kaya kahit pa paano, komportable naman. Medyo maliit nga lang itong room namin, so sakto lang talaga na may mapagpapahingahan. Hindi talaga siya kalakihan. Wala siyang sala, ganyan. Kasi parang studio type lang. Pero yung presyo na to is mura na to kumpara sa ibang mga paupahan. Kasi ang paupahan dito kapag room, pinakamababa na siguro ang 1,000. So kapag ka room, yun ang pinakamababa na masasabi ko 1,000 zloty per month. At baka hindi pa kasama yung kuryente dyan. Yung tubig, kadalasan dito kasama na yun doon sa babayaran nyo na renta sa bahay. Ang nakabukod lang minsan ay yung kuryente. Okay? Kaya mas maganda pa rin kung solo lang naman kayo, kung hindi naman kayo couple or wala kayong partner. So mas maigi sa accommodation lang, agency accommodation. Para sa mga skilled worker naman, so yun yung mga madalas itanong natin. Sa ngayon, kasi hindi para-parehas nga yung bigayan ng mga company dito sa Poland. Pero ang isang bagay na sure ako, mas mataas po yan sa minimum wage ng mga general worker dito sa Poland. Halimbawa na lang, skilled, kayo, driver or welder or kung basta skilled worker kayo, ganyan. Mas mataas po sa minimum wage. Ipagpalagay na natin na ang gross mo ay ang net salary mo kapag under agency ka ay umaabot ng 25 zloty per hour or 26 zloty per hour. Pero merong mga company like sa welder, merong ibang mga company na nagbibigay ng 30 zloty per hour. Ganyan. But depende sa sitwasyon, no. Yung mga nagbibigay ng ganong kataas na na pasahod, hindi rin kumpleto yung araw na ipapasok nyo. Kasi like for example, by project lang, tapos pag nawala na kayo ng project, so baka mag-antay muna kayo ng ilang araw, ganyan. Or halimbawa after 3 months, tapos maglilipat kayo sa ibang place, ganyan, kasi doon naman kayo gagawa, doon naman magtatrabaho. So, depende po sa company, no? Iba-iba yung mga sitwasyon dito. May kakilala kasi ako dito na, kwento ko lang, na electrician siya. Ngayon, napasama siya dun sa, trabaho ng mga solar panel installer. Kaya, palipat-lipat sila ng lugar kasi iba-iba yung project site nila. Okay? Pero malaki yung sahod na binibigay sa kanya. Yun nga, tulad ng nabanggit ko, maabot ng 30 zloty per hour. So, pagdating naman sa mga bonus at overtime, hindi rin pare-pareha. Hindi rin lahat ng company nagbibigay ng bonus. Hindi lahat ng company nagbibigay ng bonus. Okay? But swerte namin sa company namin ngayon, kumpleto kami sa bonus. Meron kaming perfect attendance bonus, meron kaming performance bonus, at saka meron pa kaming company bonus. Bali, 3 yung nare-receive na bonus. At ang total po niyan, sa department ko, 2 lang. Kasi wala namang kaming speed na hinahabol. Okay, wala kaming quota, parang ganon. Pero sa ibang department, 3. But doon sa 3 bonus, ay sa 2 bonus, almost 500 zloty yung natatanggap namin every month. Almost 500 zloty. Doon sa 3 bonus, pumapalo siya ng
800, hindi, almost 1,000, hindi. Oh, mga more than 800 pala. More than 800 zloty yung natatanggap nilang bonus. Ganyan. So, yun po yung labanan dito sa trabaho sa Poland. Okay? At pagdating naman sa overtime, kung gusto niyo talagang humataw, piliin niyo na yung doon na kayo magtrabaho kaagad sa mga company na nag-12 hours per day. Okay? Kasi dito sa company namin, talagang chill lang yung trabaho. 8 hours a day, 5 days a week. Pero may mga company dito na 12 hours a day and 6 days a week ang trabaho, linggo lang ang pahinga. Kaya kikita ka ng malaki doon. Kung gusto mong hatawin talaga at kumita ka agad. So, piliin mo yung mga ganong company. Kung nandito ka na or kung bago ka lang at balak mong lumipat sa ibang company, so tanungin mo na kaagad kung ilang oras bang pasok sa isang araw at ilang araw sa isang linggo para at least alam mo agad kung kikita ka doon ng malaki o hindi. So, yun lang muna ang usapan natin. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.